Magandang hapon po muli mga kapatid at mga kasama natin sa Facebook Live na patuloy na nanonood. So ngayon po tayo po ay magpapatuloy sa ating pong evening devotional. Ang ating pong tagapagsalita ngayon ay pangunahan po ni Sister Eleanor Rose. So bago yan, tayo po ay mag-awitan and opening prayer po ng ating pong Zoom attendees. Ibibigay po natin ang opening prayer sa ating pong kapatid kay Sister Tricia. And dako na po tayo sa ating pong pag-aaral sa pangunguna ni Sister Eleanor Rose and insights po ng mga kapatid na narito sa Zoom and closing song and closing prayer. Ito po yung programa natin sa hapong ito sa ating pong ang buong programa. So ngayon tayo po ay mag-aawitan ng ating pong opening song and followed by opening prayer ng ating pong kapatid na Sister Tricia. Hello po, naririnig po ako. Opo. Let us pray. Our dear Heavenly Father, maraming salamat po sa mga para sa amin sa ay nagkapano ito at sa narinig po sa invite sa amin, pagtitipid po sa amin upang kami tayo nakakinig na nadalang sa pangalaman po na nga ang tigatang tulta. Kaya ang mabayang hagi niyo po ng malinaw ang super mensahe para sa amin at ilang kami na magkaroon po ng lakas na isip-isipan upang matanggap po namin ang ano mapapakinggan at ilang kami na lumagot po
sa ng karakter at naging pagkakalato at liwanag sa mga tao sa paligid namin. Humingi kami naman ng kapatawaran sa mga pagkikinig ng kasala, sa mga tema, sa mga pakikinig, and just pray, amen. Okay, ayun po. So ngayon po, tatawagin na po natin ang ating pong speaker para sa ating pagpapasimula. Good evening, everyone. Before we end this day, let us first pause for a moment and reflect on the goodness and love of God. Alam ko po na lahat tayo pagod na. Some from work, some from school, some emotionally and mentally or spiritually tired. Marami tayong iniisip, maraming battles na tahimik nating nalalaban everyday. But tonight, gusto pong ipaalala sa atin ng Panginoon na kahit gaano kabigat ang araw natin, may Diyos tayong hindi magsasawang magmahal sa atin. A God who continues to choose us. Kahit nagkakamali tayo, nagiging weak tayo, or nakakalimot tayo sa Kanya. So, our devotional for this evening is entitled, The Father's Immeasurable Sacrifice. Ang key verse po natin ay may kita sa 1 John 4:10 nagsasabi, Herein is love, not that we loved God, but He loved us, and sent His Son to the propitiation for our sins. Tonight we will talk about a love so deep, so wide, and so powerful that no human mind can fully measure it. The love of God shown through the sacrifice of Jesus Christ. So as we listen tonight, sana hindi lang natin ito marinig with our ears, but mararamdaman din natin sa ating mga puso, because this message is not only about sacrifice, but also about grace, forgiveness, hope, and unconditional love. So let's begin with our first paragraph. Love is the underlying principle of God's government in heaven and earth, and it must be the foundation of the Christian's character. And love will be revealed in sacrifice. This paragraph reminds us that love is the center of everything God does. Hindi fear, hindi anger, hindi control, but love. God rules heaven and earth through love. And because we are His followers, love should also be seen in our character. Minsan kasi, madaling sabihin na mahal natin ang Diyos or mahal natin ang ibang tao, pero ang tunay na love, hindi lang puro salita. Real love requires sacrifice. For example kasi, kapag mahal mo family mo, nagsasacrifice ka ng time, effort, patience, and understanding for them. Kapag mahal mo ang Diyos, you choose to obey Him even when it's hard. God's love is not selfish. And bilang isang Kristiyano, we are also called to love people genuinely, patiently, and sacrificially. Hindi lang kapag convenient, but even when it's difficult. Let's continue to the next one. The plan of redemption was laid in sacrifice, a sacrifice so broad and deep and high, and it is immeasurable. Christ gave all for us, and those who receive Christ will be ready to sacrifice all for the sake of their Redeemer. Before pa naman tayo mabuhay sa mundong ito, God already had planned to save humanity. Hindi naging surprise Panginoon ang kasalanan ng tao. Yet despite that, He still chose to save us. And the sacrifice of Christ was immeasurable, meaning hindi talaga kayang sukatin gaano ito kalaki. Jesus gave everything for us. Iniwan niya ang glory ng heaven just to come here on earth and suffer for sinners. Imagine that, the King of Heaven become poor, rejected, mocked, and sacrificed, and also crucified, all because He loves us. Sometimes we think maliit lang tingin ng Panginoon sa atin because of our failures. But the cross proves otherwise. If Jesus was willing to give His life for us, then that means we are valuable in His eyes. And if we truly accept Christ in our lives, our response should also be surrender and sacrifice. Maybe hindi man malaking bagay agad, but even through small acts of obedience, faithfulness, and service to others. When Adam's sin flung the race into hopeless misery, God might have cut Himself loose from fallen beings, but He did not
do this, instead of banishing them from his presence, he came still nearer to the fallen race. This part is honestly so comforting because after humanity sinned, God had every right to abandon mankind. Pwede naman niya tayong iwan because sinners deserve punishment. But instead of turning away from us, God came closer. Grabe no, usually kapag nasasaktan tayo or nadi-disappoint tayo sa isang tao, lumalayo tayo. But God is different. The more broken humanity became, the more He reached out in love. He sent Jesus to live among us, to feel pain, temptation, suffering, and rejection. Jesus came, bone of our bone and flesh of our flesh. So this reminds us that God understands our struggles. Hindi siya distant. Ang Panginoon ay He cares for us. He knows our pain personally. So tonight, if you feel unworthy, forgotten, or tired, remember this. God did not abandon humanity before, and He will not abandon you now. The gift of God, man, is beyond all computation. In the gift of Christ, He gave all heaven. The love of God cannot be measured. Walang calculator, walang number, walang words ang kayang mag-explain fully how great His love is. When God gave Jesus, He gave His greatest treasure. In other words, binigay niya ang lahat. And honestly, that says so much about our worth to Him. Minsan kasi the world makes us feel we are not enough. We compare ourselves with others, we feel insecure, we feel unseen. But the cross reminds us that we are deeply valued by God. You are not forgotten. You are not worthless. You are loved by a God who was willing to sacrifice heaven itself just to save you. And the truth should give us hope and confidence even during our darkest night. Those who have professed to love Christ have not comprehended the relationship which exists between them and God. They but vaguely comprehend the amazing grace of God. Many people say they love God, but minsan, we still fail to fully understand His grace. Kasi if we truly understand how much God sacrificed for us, our hearts would completely change. We would become more grateful, more humble, and more loving toward others. Minsan kasi mabilis tayong magalit, manghusga, or mawala ng pasensya, but when we remember the grace God gave us, we also learn to extend grace to other people. God forgave us when we were undeserving, kaya tayo rin. Dapat marunong magpatawad, umunawa at magmahal. The love of God should not remain as a knowledge lang sa isip. It should be transformed the way we live every single day. Last part, I guess. Yes, it's the last part. In order to secure man to himself and ensure his eternal salvation, Christ left the royal courts of heaven. How patiently, kindly, and affectionately should they deal with the purchase of the blood of Christ. Jesus left heaven and endured suffering just to save us. He experienced shame, pain, rejection, and death so that He could save us and we could have eternal life. That is how serious and powerful His love for humanity. And because every person was bought by the blood of Christ, we should treat people with kindness, patience, and compassion. Sometimes, it's hard to love difficult people. Totoo naman eh. But we should remember that Jesus also died for them. Before we speak harshly, before we judge others, before mawalan tayo ng pasensya sa kanila, let us remember the patience and mercy God continues to show us every day. Because if Christ sacrificed everything for humanity, then surely we can also learn to love others more deeply and sincerely. As we end tonight's devotion, may we never forget the immeasurable sacrifice of God for us. His love is deeper than our failures, greater than our sins, and stronger than our fears. No matter what kind of day you had today, remember this tonight. Before you sleep, you are loved by God beyond measure. And may that love inspire us to live with more faith, more gratitude, and more compassion toward others. Good evening, everyone, and may the peace and love of God be with all us tonight. Okay.
Maraming pong salamat, Mr. Eleanor Rose, sa inyo pong pangunguna sa ating pag-aaral sa gabing ito. So yun nga, no, na unawaan natin yung immeasurable sacrifice at yung hindi matatawarang pag-ibig ng Diyos sa atin. No, matindi yung parang hindi talaga maarok ng ating isipan yung ginawa ng Panginoon. Pwede na niyang utusan ng anghel para ibuhos ang galit ng Diyos sa sanlibutan ito o o itakwil ang sanlibutan, burahin na sa universe. Kasi meron naman siyang 99 na mundo na hindi nagkasala. Pero dahil ang pag-ibig sa hindi maarok na pag-ibig para sa taong nagkasala, inabot niya pa rin at lalo pa siyang lumapit sa tao. Sabi sa atin, when Adam's sin flung the race into hopeless misery, God might have cut himself loose from fallen beings. He might have treated them as sinners deserve to be treated. Kasi sa tao, kapag tayo ay nagkasala, halimbawa, nagkaroon tayo ng kasalanan sa isang tao, ginawa natin ng mali, o kahit tayo yung ginawan, gusto rin natin gawa ng mali, o kapag tayo ay naktan, gusto rin natin saktan. Kasi sa tao, kadalasan mata sa mata, ngipin sa ngipin, bakal sa bakal, sugat sa sugat, uling sa uling, apoy sa apoy. Kung ano yung ginawa mo, ganun din yung gagawin niya. Pero sa pagkakasala ng ating unang magulang sa Diyos, imbis na tayo ay itakwil at talikuran ng Diyos, lalo pa siyang nahabag sa atin at lalo pa siyang lumapit sa atin at nagbigay nga siya ng panukala upang tubusin ang kasalanan ng ating mga magulang na ito ay dahilan upang magkaroon ng kamatayan ang tao. Binigay niya, He gave His Son to become bone of our bone and flesh of our flesh. Talagang nagkatawang tao ang Panginoon. Kung ano yung buto natin, kung ano yung laman natin, yung dugo natin, kung ano yung nasa atin, at kung ano yung pakiramdam natin, yun po yung katawan na sinuot ng Panginoong Hesus at upang kanyang maranasan yung nararanasan ng tao. Kaya ngayong aklat natin na ito, God's Amazing Grace, dahil sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng kanyang pagtubos sa ating mga makasalanan. At sa pagbibigay niya nga kay Kristo para sa atin, ibinigay niya ang buong kayamanan ng langit upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. No? So yun, naintindihan naman siguro natin kung sino po ang mayroong mga karagdagan na nais idagdag sa ating pong pag-aaral patungkol po sa hindi matatawaran o hindi masukat na sakripisyong ginawa ng Diyos pamamagitan ni Kristo para sa atin. Marami po tayong kasama dito sa Zoom. Tama po natin ang mga kapatid sa Tumpa, Brother Rob, and Sister Tricia. Kung wala na po, so siguro po naintindihan natin yung ating pong pag-aaral patungkol sa hindi masukat na sakripisyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At pupuri natin ang Diyos sa mga oras na ito at sa mga darating pa. Ang sabi nga ng Panginoon, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo upang tayo ay tubusin pa kasalanan. Yung nag-meet na yung type at saka yung anti-type, ito na po yung panahon na maunawaan sana ng mga Israelita yung panukala ng Diyos patungkol sa pagtubos kasalanan ng tao. At yun nga, mapalad tayo dahil pinaunawa ito sa atin. At ibinuhos na nga sa atin yung mga katotohanan mula sa simula, ng magkasala ang ating magulang at hanggang sa katapusan.
Sino po ang meron pa po ba? Meron pa po bang karagdagan? Brother Rob, Yeah, good evening. I was going to say, the first part of this devotional, it talks about love, God's love revealed in sacrifice. But a few Sabbath ago, we had a Sabbath school lesson. It was about the servant king. And we see in this devotional, Jesus becomes a servant. He accepts the Father's plan of redemption and accepts the sacrifice of servitude coming to this earth to reveal the Father's love, but reveal that humanity in its lost state was not beyond redemption, not beyond, not eternally lost. So this is a reflection of the character of God, who loved us even this world. And I think of a few Bible verses about how much God loved us, but being a servant and accepting the role of sacrifice is an expression of God's love. Thank you. amen. Thank you, Brother Rob. Kung wala na po, tayo po ay dadako na ngayon sa closing song and closing prayer. Brother Rob? Brother Rob, it's okay to you to lead our closing prayer. If Tayo po ay dadako na sa closing song.
Let's pray. Dear Father in heaven, Lord, thank you, Lord, for this subject of the love of God and the expression of God's character. As we see it very dimly, we see it brightly as we look to the cross and to Jesus' life on behalf of man, but we see it very dimly in this world because of the sin and the enormity of sin. Lord, thank you, Lord, that you came to this earth to die and be a servant, and were willing to reveal the Father's love as an expression of sacrifice for a race that was in rebellion, who listened to Satan's lies and deceptions, and who gave up the prize that God gave humanity as rulers of this world. And Lord, we are very humbled that and insufficient to accept the gift that is given in Jesus' sons and his death on Calvary. Lord, we thank you for your character, and may we look from day to day at the character of God as revealed in the great gift on our behalf. May this be humbling and enriching and enabling in our lives to be Christians and faithful and true in following you. We thank you and praise you in Jesus' name. Amen. Okay, marami pong salamat. So ngayon po, tayo po ay nagtatapos. Bago yan, tayo po ay mag-invite sa ating pong mga kasama. Meron po tayong morning devotional sa ganap na alas 5 ng umaga at evening devotional sa parehong oras. Gandang gabi po and God bless sa ating lahat.